Sa puntong ito naman, makakausap natin si Senador Richard Gordon, Chair ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Magandang umaga po, Senator Gordon. Good morning, Howie. Good morning, Cara. So sir, ano pong masasabi niyo na nagbago bigla ng testimonya si SPO3 Arturo Las Cañas taliwas sa nauna niyang sinumpaang salaysay sa pagdinig sa Senado? Bring it to court right away. Bring it to court, bring it to the Ombudsman, bring it to the Congress, because he said something under oath, and that is serious. When you go to court, when you go to the Senate, when you go take your oath, it's very sacred. You do not violate your oath on a whim or a caprice, even if you have pounds of conscience, especially if you claim you had your two brothers killed, no, or whoever it was Okay. he had killed, no. So, Senator- Paniwalaan eh. Because ako, I'm a lawyer also. Kung i-cross ko rin yan, kung gusto ko sa kabilang side, sasabihin ko totoo yung sabi niya. Kung ako nasa kabilang side, sasabihin ng kabilang side, hindi totoo yan. And we are, in the Senate, we're investigating. And we spent an awful lot of time investigating these cases. Hindi kami nagharap kay Las Cañas. We didn't point a gun at his head. Ang nagdala dyan sila Senator De Lima. And he was asked direct questions. And in all the questions, he said, never. Yan ay media creation. Hindi siya kasama sa bombing. Sinabi niya na lahat doon eh. And now, all of a sudden, under very questionable circumstances, the timing sucks because una-una, there's a case against Senator De Lima. All of a sudden, he is brought to the Senate. Ginamit niya pa yung office ng Kuha, kaya nagagalit si Senator Pimentel because yung press con ng office ng Senate is for senators to explain themselves, no? Right, right. Dito, ginamit ang press con room nila. So, parang may gumagamit, may nagpapalabas. Senator, clarify ko lang po, was it Senator De Lima who brought in Las Cañas or the PNP? Yes. Wasn't it the PNP kasi di ba sabay-sabay silang humarap doon sa hearing, yung iba't ibang... Yes. Hindi ako tumawag doon. I just called everybody. Let me be very clear. When I took over, I even asked Senator De Lima to be part of the hearing. I didn't want her to be removed from the one because she was the one na masugid na siya ang naghahabol nung kanyang posisyon. In fact, let us set the record straight. Nung araw pa, si HR siya at nung Secretary of Justice, sinahabol niya na itong kasong ito. Tapos tumahimik after Matubato was taken in. She had Matubato for maybe a couple of years, and Matubato was never utilized in the state in the witness protection program. Then all of a sudden, nung nag-away na sila ni President Duterte, biglang nung siya naging chairman ng Justice Committee, biglang lumabas si Matubato. That's fine with us. We listen to Matubato, pinakinggan namin, lahat ng mga testigo nila, tinawag namin, and then some. And then what happened? Ano lang nga nangyari? Tapos na. Sinabi niya na lahat ng araw na hindi. I can impugn this guy because hindi naman ako kalaban yan eh. Hindi ko naman kalaban si Senator De Lima. Hindi naman ako nakikialam sa politika ni President Duterte. I'm not PDP laban. I'm still bagong bayan. May sarili akong prinsipyo. You know that. Ba't naman ako magpapaliwanag? Bring it to court. Plug is a very competent group of lawyers. They can go bring it on the Ombudsman and then they can start proceedings. Pero ayaw nyo na pong pabuksan sa Senado ulit yung investigasyon? Hindi sa ayaw. I have so much work. You know that. Una, just to get the position to investigate. Ang hirap-hirap makakuha. Senator Lacson is investigating Tokang. I have my Government Corporations Committee. I am still investigating yung mga nawalang mga gamit doon sa Subic. I'm still trying to find out why certain laws have not been implemented like the tourism law. I still want to, gusto ko buksan yung mamasapan no eh. But even had a privileged speech on that. But to come in from a damaged witness who perjured himself is kind of asking for a stretch. If you really want justice, then present it to a proper court because you're not going to get justice from us. You're going to get a lot of investigation. You're going to get a lot of hearing and a lot of TV time, but are we going to be able to set justice? Are we going to be able to file any cases? I don't think so. Okay. So paano po natin i-weigh kung or paano natin ika-categorize kung alin ang nagme-merit ng isang Senate investigation at alin ang hindi? Well, if he had not perjured himself, fine. Any time of the day. All right. He perjured himself.
Yes. Okay. Well, just setting aside yung motives, yung questions about his No, there motives. is no motive. Okay. There's no motive. Okay. All right. Nagsinungaling siya eh. Oh, but Several questions were asked. I didn't even ask the question. Senator De Lima asked okay. him the question. Pero marami po siyang sinabi sa press con, no, na very detailed information. Are you at least the least bit interested in finding out kung factual Oh, or I hindi? am. I am. And therefore, if they really are convinced about that, bring it to court. Kung talaga ikaw kumbinsido, yan ang problema natin. Magtatagal pa tayo dyan. Dalhin natin sa Husgado, dalhin natin sa Ombudsman, dalhin natin sa impeachment. Then they can have their own field day there. But the Senate is I consider my work in the Senate as serious. I spend long hours. I mean, you can ask the Senate. I go home 10 o'clock, 1 o'clock in the morning. Pag nag-iimbestiga kami, 1:00 na kami umuwi ng staff ko. And we consider it serious. Hindi kami nagbibiruan dyan. Okay. So, Senator, sabi ni Attorney Arno Sinidad, no, isang human rights lawyer sa Free Legal Assistance Group of FLAG, no, pwedeng maging grounds for impeachment daw itong laban kay Pangulong Duterte, itong mga revelation ni Las Cañas. Bilang isang senador, ano pong opinion niyo rito? He's a lawyer. He knows what he's doing. He has his opinion. He can do that whatever he wants. All right. And with that, maraming I'm salamat. sorry. Yes, I po. cannot answer what you want me to answer. It's No. just that that's the way I look at it, you know? Yes. And thank you very much, sir, for your Thank you opinions. very And much. maraming salamat po for your Thank you. time, Senator Richard Gordon. Kaugnay nga po sa pagbaliktad ni SPO3 Arturo Las Cañas, makakapanayam natin ang isa sa kanyang mga abogado mula sa Free Legal Assistance Group of FLAG, si Attorney Alex Padilla. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po sa kanila. Okay. I'll go straight to the point Yes, kasi hindi naman ito yung unang beses na nakita ng publiko itong si Arthur Las Cañas. Nauna siyang humarap sa Senate hearing kung saan dininay niya ang existence ng Davao Death Squad. Kaharap niya si Matubato. Sa harap ng mga senador, tama ho yan. sinabi Tama niya ho na yan. media hype. If I may quote him, sabi niya, media hype lang daw ang Davao Death Squad. Bakit natin siya paniniwalaan ngayon na bumabaliktad siya? Sabi niya, siya ngayon ang pasimuno. Well, sa kanyang salaysay, kami bilang abogado nakaharap na namin napakarami rin ng mga testigo. Sa kanyang salaysay, talagang makikita mo maraming detalye, maraming pangalan binanggit, mga iba-ibang insidente. At tinanong namin siya paulit-ulit yung mga ilan pa mga at nasasagot naman. Kami naniniwala na may katotohanan. Ngayon, ang sabi rin niya, siya ay handa rin naman sumagot. Pwede siyang kasuhan ng perjury siguro, pwede siyang kasuhan ng murder, at umaamin naman siya sa mga pagpatay. Pero ayon sa kanya, at maganda rin manggaling to sa kanyang mismong bibig, ay talagang handa na rin naman siya. Pero ano ang nangyari between October to now? Kasi October siya nung unang humarap. Tapos sinasabi niya na walang Davao Death Squad. Tapos ngayon, baliktad na. Iba na yung statement niya. Ano yung nangyari between October to now Well, to merit this change? Sana nga matanong rin sa kanya yan pagdating siguro ng susunod na investigasyon o katanungan. Siya na mismo dapat magsabi niyan. Kami ho, napasok lamang, hindi naman kami ang unang nilapitan ni Las Cañas. No? So, yon iwan na natin siguro na lumabas yon under oath na siya na mismo magtalakayan. But I understand, sinabi niya during his public confession na umalis na siya sa poder. Tama po ba? Well, hindi na siya, kumbaga, on the payroll of Nakakatanggap raw ho kasi siya ng allowance na nanggagaling, ewan ko kung sa Davao o sa mismo, sa opisina mismo. I think 100,000 kung di ako nagkakamali. Ang huling pagtatanggap ho niya ay nung Enero o ng taon na ito. So, ibig sabihin, when he testified nung October, he was still receiving money? Yes, ganun lumalabas. From? Ang intindi ko ay sa opisina ng Davao, no? So hindi ko alam kung anong pinanggalingan nung pera na yon, kung saan nanggagaling. Pero tapos itong Pebrero ay hindi na siya yung kusa, no, na hindi na siya tumanggap. Kaya siguro may duda na rin sa kanya. Ang sabi niya, talagang gusto niya magkaroon ng public confession. Hindi naman siya tinanggal. Hindi siya tinanggal. Kasi yun ang isipin ng mga tao. Baka nagre-revenge lang siya dahil yun. hindi na siya nakakatanggap ng pera ngayon. Tama yon, pero hindi. Ang sabi niya ay talagang kusang loob na
na konsensya, lalo na yung binanggit niya yung Patasaha family, yung involved yung bata, yung ganun ba. So pero maganda nga talaga na siya na ang magsabi niya. Okay, ang bibigat nga ng mga aligasyon niya, no? Kasama nga rito yung pagpatay or involvement niya dun sa murders ng kanyang dalawang kapatid pa. No? At yun nga, nakita ko nga yung affidavit, napakahaba rin, no? Medyo, tsaka maraming detalye. So bilang abogado niya, isa sa mga abogado niya, anong inaabiso niyo sa kanya? What's next for him? Well, alam niya kung anong pwedeng mangyari, no? Unang-una, alam niya na peligro rin ang buhay niya, no? Alam niya yung kanyang safety, siyempre may katanungan rin doon. Tapos alam rin niya na pwede rin siyang kasuhan. Maliban doon siya, siyempre sasabihin na paninira lamang to, na siya ay isang kasapi sa isang destabilization. Alam niya itong lahat, no? Pero sabi nga niya, handa rin naman siyang iharap na, no? Kung napanood ho natin yung kanyang testigo doon sa Senado, talagang malinaw na nagkaroon siya ng panibagong pagtingin, ano, sa kanyang konsyensya at sa mga kapwa niyang pulis, na nawagan pa nga siya sa mga pulis. At talagang, yun, mabigat ho. Umaasa ba kayo na makabalik siya sa Senado para ulitin itong mga sinabi niya sa press con? Well, para lang malinawan rin ang lahat, ano? Dahil nga hindi namin nabuksan yun sa mga katanungan sa media nung isang araw o kahapon, walang mga katanungan. So sa susunod siguro ay doon pwede na magtanong, hindi lamang ang media pero yung senador, kung ano talaga yung mga layunin niya, kung ano talaga ang ano. Well, so far kasi sabi ni Senator Dick Gordon, parang hindi sila masyadong bukas doon sa posibilidad na yon dahil wala na raw kredibilidad itong testigo na to. At saka yung sinasabi nga nila ay ano na siya, no? Demolish na yung kanyang kredibilidad. Well, ang mangyayari ho niyan ay ilalabas ho namin siguro yung kanyang salaysay, yun affidavit, no? At ito ay ibibigay namin sa mga kaukulan ng mga otoridad, no? Lalong-lalo na ang ombudsman siguro. Okay, kayo po ay abogado. Based po ba sa jurisprudence ng korte, ano po ba pagdating sa mga witnesses or mga testimonies na nag-flip-flop? Pinaniniwalaan pa po ba yan talaga? Paano po ba yan? Iba-iba. Una, hindi dapat yung retraction mismo ay kadalasan hindi pinaniniwalaan yan. Ano? Oo. Pero ngayon, ang sabi ko nga, depende rin naman yan sa pagsasabi. No? Kung natatandaan natin, ang unang pagtanggi niya was a blanket denial. No? Na hindi nangyari yan, wala yan. Kung mapapansin nyo ngayon, talagang, kasi tinanong rin namin sa kanya to, nakikita nga ang daming detalye na kanyang binigay na sa aming palagay ay may katotohanan. Ano? Pero kaya rin siguro nilabas to at kaya rin niya gusto maging public confession, ay gusto rin niya mapatunayan na nandito na ngayon, pinagsasabi niya, ang media pwedeng tumulong sa pagpapatunay kung talagang tama yung mga pinagsasabi niya. At dahil may panawagan siya talaga na gusto niya magbago itong gantong klaseng lipunan. So kung hindi siya haharap sa Senado, hindi bubuksan ng Senado ulit yung investigasyon, ano ang recourse ninyo? Saan siya pupunta? Well, gusto namin i-depose ang kanyang testimony. No? Ibig sabihin, panghabang buhay, ay ano man mangyari sa kanya. No? Right. So ganun mangyayari siguro yun. Siguro magpa-file kami sa ombudsman para magkaroon lang ng permanenteng ano yan. Sir, sinabi niyo po kanina na ito yung pagkakataon ng publiko at specifically ng media na i-check kung may katotohanan ba or itong mga sinabi nitong si Las Cañas. Isa doon sa mga matingkad na sinabi niya kahapon yung pambobomba sa ilang Muslim mosque. Sa Davao. If I remember it correctly, sinabi niya na merong binomba na katedral. Tapos pagkatapos nun bilang ganti ay nambomba sila ng iba't ibang mga mosque. So we checked the news reports noong 1993 and we found out na noong December 28, 1993, binomba nga po yung San Pedro Cathedral habang may misa at 7 po yung patay at 151 ang sugatan. 8 oras makalipas nito, 8 hours lamang ay isang mosque ang binomba ng mga umano'y Christian militants. And then, a few months after, April 3, so, dapat 1994. 1994 ito. We just made a mistake. But April 3, 1994, 3 mosque ang binomba, 16 ang patay at 57 ang
ang sugatan. Sa kanyang salaysay, kasama siya dun sa pagbobomba ng isa dun sa mosque, dahil compartmentalized raw ang kanilang operasyon. At kung hindi ako nagkakamali, ang sabi rin niya, ito naman si Matubato, ay miyembro naman ng isa pang grupo na nambomba rin ng iba pang mosque. Oh, sir, iko-correct lang namin. Tama yung nasa graphics namin. So, nung binomba yung mga mosque, it was before. The cathedral? The cathedral was bombed. Ibalik natin yung Hindi, graphics yung unang na- version kasi, retaliation. for the Yes, cathedral. yes, Ang yes, alam yes. namin. Oo, so ang lumabas dito sa graphics ay nangyari yung pagbomba sa mga mosque Yan po. Based sa aming checking, sa aming fact-checking, binomba yung 3 mosque April 3, 1993. So that was even before the San Pedro Cathedral was bombed. But Howie, sabi rin doon sa report, after the San Pedro Cathedral was bombed, meron ngang isang mosque na binomba. 8 hours after the San Pedro Cathedral. Okay, well, we'll still have to get to the bottom of that. Yeah. Tama. Yun dapat itanong din sa kanya. At saka siguro madali rin i-confirm, no? Kasi may mga death records, death certificates kung talagang pinatay yung 2 kapatid ni Las Cañas. Tama ho yun. Tama ho yun. Of course, the circumstances, kailangan ma-prove pa rin po. Pero just the mere fact na pinatay yung 2, siguro madaling ma-corroborate yan. At itong buong pamilya, siguro, no? Madali rin ma-corroborate Unang-una, yan. hindi madali na sabihin mo na pinatay, ikaw ay responsable sa pagpatay ng 2 mong kapatid. No? So tama kayo. I think madaling ma-corroborate yun Right. at malaman kung may konting katotohanan. No? We also have here yung comparison ng testimony ni Las Cañas at saka ni Matubato about the mosque bombing. Kasi matatandaan natin, sinabi rin ito ni Matubato. So ang sinasabi nitong si Las Cañas, na-assign sa kanya na bombahin yung Kamamara Muslim Mosque along the diversion road. Samantalang si Matubato naman, sinasabi niya na si Matubato daw, ibang grupo na ka-assign. Tama. Tama. And Matubato was in fact saying na ang tinapunan daw niya ng mosque, ng Granada, ay yung mosque ng Bangkerohan, which is a different mosque na. Okay. Ganun din naman ang sabi ni Las Cañas. So walang conflict doon Wala. sa statements ni Las Cañas at saka ni Matubato. All right. Okay, well, kini-question nga yung motibo ni Las Cañas dito. Sabi nga ni Senator Gordon, napaka-suspicious daw ng timing because very recently, nakasuhan si Senator De Lima. And of course, we know that she was investigating some of these deaths while she was the chair of the Commission on Human Rights. No? Ano ba, coincidental lang ba tong timing na to? Or talagang this was, obviously, si Las Cañas had been talking to you and other people about this kasi merong mahabang affidavit, no? It took time to prepare this. So, ano ba, may dahilan ba kung bakit ngayon lumabas ito? Well, walang relasyon yung kaso ni Senator De Lima at itong si Las Cañas, no? In fact, kahapon, nagka-schedule press con si Senator De Lima, no? At alam ko na tungkol kay Las Cañas, pero hindi ko lang siya nasabihan. Pero I think napakiusap siya na wag na muna siya mag-press con dahil lalabas nga si Las Cañas. So siya mismo, hindi niya nalaman ito until lumabas mismo si Las Cañas. Pero ang abogado ni Senator De Lima ay si Attorney Jokno, who's also a member of FLAG. Correct. Tama ho yun. Pero kami mismo, hindi ho kami nagsalita, no? Nagsabi, dahil ganun yung parang, Ngayon, hindi nga kami ang unang nilapitan ni Las Cañas, no? So, hindi ko alam kung gaano katagal na siya bumaliktad o ano. Pero kami, very, very recently lang. In fact, ako ay sinama lamang, no? Ni Atty. Chel at ni Atty. Arno. So, Okay. Alright. So ang lumapit po ba sa inyo ay si Las Cañas or well, through another. Oo, meron ibang lumapit at prinesenta siya, no? Kasi ganito ho ang flag rin, ano? Hindi namin basta tatanggapin ang isang tao o isang testigo na ganun lamang. So I think nagkaroon ng pagbe-verify o pag mismong harap kay Las Cañas at tinanong sa kanya yung ilan sa mga insidente na to. At sabi ko nga, sa tagal ng aming karanasan rin naman, medyo kumbinsido kami na nagsasabi naman ng totoo. Ngayon, alam rin niya at sinabi rin namin sa kanya na kung ano yung repercussions ng kanyang pagbaliktad, etc.
Si Senator Trillanes was also in the panel nung nag-confession, Opo. nag-public confession itong si Las Cañas. Ano ba ang role ni Senator Trillanes in this? Sana sa kanya na lang rin natin Ah, itanong okay. yan. Oo, dahil siyempre mas maganda na manggaling rin sa kanila, no? So handa ba si Las Cañas na harapin ang anumang kaso kung perjury case and Lahat ng klaseng kaso alam niya na pwedeng iharap niya sa laban sa kanya. Handa rin naman rin siya na mabuhay o may mangyari rin sa kanyang safety, no? Okay. There was one other issue na binring up itong si Las Cañas during his testimony or yung kanyang confession. Itong murder ni June Pala, who is a broadcaster, which also happened in 2003. So based sa aming fact-checking, totoo nga po na noong September 6, 2003 ay binaril nga po itong mamamahayag na si June Pala ng riding in tandem habang siya'y naglalakad pa uwi kasama ang kanyang bodyguard at kaibigan sa Davao City at nagtamo si Pala ng 9 na gunshot wounds. Galing si Pala sa bahay ng isang kaibigan nang mangyari ang insidente at pinagtangkaan na rin ang buhay nitong si June Pala noong June 14, 2001 and April 29, 2003. If I remember it correctly, doon sa testimony nga nitong si Las Cañas, sinabi niya na there were 3 attempts. There were I think two failed attempts. 2 failed attempts. And on the third time... On the third time, dahil nga nakuha nila yung isang seguridad ni June Pala, ginawa nilang informant at nagkaroon silang senyales from that informant. Kaya nangyari yan. Okay, at saka si Las Cañas may sinabi din, sa isang sitwasyon, nagkita kami ni Mayor Rodi, may isang mall po na nagkape ako at doon po sa 3rd floor, nakita ko si Mayor Rodi na naglalakad, walang security, nilapitan ko siya at ang bulong niya sa akin, sa Bisaya, pag-ambush ninyo kay June Pala, ang sabi ko sa kanya, I'm sorry sir, ang sagot naman niya sa akin, take time, no? Kung maalala natin si June Pala ay isang broadcaster doon sa Davao City na palaging bumabatikos kay Mayor Duterte noon at talagang magkaaway nga yung dalawa, no? Daming ang haka-haka noon and then involved na rin yung pangalan ni Mayor Duterte. But in this case, there's someone who actually said that he was involved in the... In fact, inutusan pa nga siya ayon dito kay Las Cañas. Si Matubato also mentioned itong murder ni Well, ang ni difference June ng Pala. nilang Anong dalawa difference nila? is that Matubato mentioned it as part of hearsay lamang. Yun narinig lamang niya, no? Whereas itong si Las Cañas ay talagang nanggagaling sa kanyang personal na karanasan, no? So kung ano rin ang sabi rin nga ni Las Cañas, gusto niya magkaroon ng closure. Marami dito sa mga kaso na to, no? So malaman ng mga pamilya na ito nga nangyari sa kanilang mga ano. Okay, may naglalarong tanong sa isipan ng ilang tao, baka naman daw nag-uusap itong si Las Cañas at saka si Matubato. Meron ba silang communication with each other from the moment that he testified noong October until now? Ang alam ko, wala. Dahil nga, ang alam ko, parang sumama pa nga ang loob ni Matubato dahil malaki ang pagtingin niya dito kay Las Cañas. Ewan ko kung bilang nakakatandang kapatid o ano man, ano? Tapos disappointed raw siya na talagang gano'n, no? Parang tinakwil siya, no? So yun. So ito ay parang pagbawi na rin ni Las Cañas dun sa mga pinagsabi niya. Okay, itong sinasabi rin ni Las Cañas, of course, he wasn't the only one involved in this murder. So, ano ba, sa tingin nyo ba, may iba pang lalabas na magsasabi na naging miyembro sila ng sinasabing Davao Death Squad at involved sila sa mga murders noon? Well, hindi namin alam kung anong mangyayari. Posibleng mangyari yon. I think ang layunin naman ni Las Cañas dito ay talagang dapat itigil na yung gantong klaseng kultura at yung mga pagpaslang ng mga kaaway o kalaban na miski ano. So yun ang intent niya, no? Kung marami pang lalabas, I think ang flag ay handa rin naman, no? Na anihin sila, depensahan sila kung ano man. Alright. And with that, maraming salamat po sa inyong panahon. Attorney Alex Maraming Padilla ng Free Legal Assistance Group o FLAG. Thank you, sir, for your time.